Sa video ito, pag-usapan natin kung paano mag-DIY ng carbon fiber skinning sa fairings ng ating mga motor. Ano nga ba yung purpose at mga advantage ng paglalagay nito? Ano yung mga kakailanganin natin sa pagsasagawa nito? At kung paano yung step-by-step process ng pagka-carbon skinning natin. Alam ko marami naman sa inyo yung nakakaalam or nakita na ng naka-carbon fiber na parts ng motor, ng fairings, or kahit ng ibang bagay. Pero sa mga hindi nakakaalam, may tuturing na pong mamahalin yung isang bagay kapag naka-carbon fiber po siya. Kasi napakamahal po ng carbon fiber mismo katulad nito. So take note lang po, yung gagawin po natin ngayon ay yung legit na pagka-carbon fiber skinning. Kasi kung di nyo malalaman, may mga nabibiling sticker na parang carbon fiber yung itsura niya. Pero in reality, sticker lang po siya. Nagmumukha lang siyang carbon fiber dahil dun sa printing. Pero ito yung legit na carbon fiber dahil kung makikita nyo yung mga hibla po niyan, yan po yung original at saka legit talaga. For idea, may nabibili naman po na parts or fairings ng ating mga motor na naka-legit carbon fiber na kaso ang mamahal. So ngayon, kung matututunan nyo yung pagka-carbon fiber sa ating mga motor or kahit sa ibang bagay, pwede nyong pagkakitaan to. Dagdag ko lang sa advantage, bukod sa titibay yung parts na paglalagyan nito, ay magkakaroon po ng mas magandang itsura yung ating mga fairings. Kumbaga, di po siya masyadong plain tignan at also marami pong mga design na nabibili. Yung sa atin po kasi yung binili natin is parang yung chest pattern or F1 pattern. Para mag-match po siya dun sa ating upuan at saka ito yung usual na nilalagay eh. Maglalagay din po ng link kung saan po natin nabili itong carbon fiber po natin. Check nyo na lang din yung mga ibang design po dyan. So dito kay Scarlett, yung lalagyan po natin ng carbon fiber ay itong part na to. Tsaka itong mga part na to, yung mga medyo nangungupas at nagagasgasan na. Also dito sa likod, ayan, ika-carbon fiber din natin yan soon. Yung tire hugger, tsaka ito, actually pati pala ito, for reference gagayain po natin yung pagka-carbon nung kay Raven ID. Napaka-astig kasi tignan, kaya naman yung mga parts na naka-carbon nya, gagayahin po natin dito kay Scarlett para mas gumanda po siya tignan. Also, mas tumibay nga yung mga parts. So kung curious po kayo kung paano po natin ilalagay yung carbon fiber sa ating mga fairings, ito po yung mga kakailanganin natin gamit. Kaya kailanganin po natin ng resin, epoxy, katulad po niyan, epoxy resin. May hardener po tayo at may resin mismo, paghahaluin po yan. Parang yan po yung magiging clear coat para dumikit po yung ating mga carbon fiber dito sa balat ng ating mga motor. Kailangan din natin ng brush para i-apply po yan. Also, ito, optional na lang po, kakailanganin natin ng toner. Ito po yung ilalagay natin sa first coat po natin or base coat para mas maganda po yung kalabasan. Black na black po yung pinaka base na epoxy po natin, pero pwede naman po yung clear lang. Ito pa yung mga iba natin kailangan, baso, liha, iba't ibang grit ng liha kasi kailangan natin i-prepare yung surface. Kailangan po medyo magaspang yung balat ng ating mga motor, kung kaya naman kailangan natin ng medyo magalas na grit. Ito 60 yung pinaka magalas coat hanggang sa pinaka manipis or ang kinis, ito yung pinaka makinis natin 2000. Ayan, maglalagay din ako ng link lahat nyan para maka-order din kayo. Ayan, kung makikita nyo, napakadami nating liha. Iba-ibang grit po yan, from pinaka magaspang hanggang sa pinaka makinis. Kailangan din natin ng tape, gunting, stick glue para mamaya nakatayo po or nakaangat yung fairings po natin. Hindi po natin siya pwedeng ipatong eh. So ipandidikit natin to mamaya, pakita ko na lang. Lastly, para makintab po yung output natin, kailangan natin ng buffing tool. Ito, may nabibili online to, napakamura lang. Also, syempre, ng rubbing compound. So ito yung pinaka natural way ng pagpapakintab ng carbon fiber. Yung iba, ini-sprayan nila ng clear coat, pero sa atin, ito yung natural way ng pagpapakintab ng carbon fiber. So pwede natin siyang gamitan ng barena or ng impact wrench para mas mapabilis po yung pagpapolish po natin. So pwede naman manumano, medyo matagal lang yung pagkukuskos. So ito yung gagamitin nating rubbing compound, timeless. Ay maglalagay po ng link ng mga yan sa description po natin. First step po natin, kailangan natin kunin yung part na ika-carbon fiber po natin. So sa case po natin, itong front top cover ni Scarlett muna yung uunahin natin. So first procedure po natin, surface preparation. So ang goal po natin sa surface preparation ay gawing rough po itong surface na to para nang sa gayon kumapit po yung resin po natin at mas maging matibay yung output po natin, hindi po siya agad matanggal. So para gawin yon, lilihain po natin siya ng makapal na grit. Sa case natin 60, 80, tapos susugat-sugatan din natin to para kapit na kapit po mamaya yung resin. So yan ang mangyari, kung makikita nyo, makinis po kasi yan, parang sisirain na natin yung surface nyan. Lilihain na po natin yan.
So yan, dapat ganito yung maging output ng preparation nyo para kumapit po yung epoxy. Medyo rough po siya, may mga sugat-sugat katulad po niyan. The next step po natin, pupunasan na lang po natin siya para matanggal po yung mga residue. Pero kahit di na po natin hugasan yan, para yung ibang mga residue maipit na lang po sa gitna at humalo sila sa resin. Pampadagdag tibay na din yon. So yan, ito pinampupunas natin, medyo basa lang ng konti. So habang pinapatuyo natin yan ngayon, lalagyan natin ng tape itong pinaka-edge dito sa likod kung saan po yung partition or yung hangganan ng carbon fiber po natin. So yung pinaka-ideal po niyan, dapat yung carbon fiber po natin umikot hanggang dito sa ilalim. Pangit po kasi kung dito siya mag-e-end. Mas okay po banda dito na sa ilalim or sa likod ng konti. Tape lang po natin palibot yan para mamaya yung mga tulo-tulo rin is hindi po masyadong messy at umabot dito sa likod. Gamit lang po tayo ng masking tape. Sa part na to, na-tape na po natin siya sa ilalim. Next po natin gagawin, itatayo po natin siya. So para tumayo siya, tinipan natin siya ng karton dito. Para tumayo po siya dito. Tapos tape ulit natin siya dito sa lamesa. Para mamaya pag nagpahid po tayo, dito lang siya tutulo at hindi po siya dumikit sa lamesa. Pero ito, sariling diskarte na kung paano nyo siya itatayo. Pwedeng i-tape nyo siya or glue stick katulad nito. So bago tayo maghalo ng mga epoxy natin at applyan siya ng base coat, sukatan muna natin ng papel yung lalagyan natin ng carbon para pag nasukat na natin, transfer natin dito sa carbon fiber kahit hindi po masyadong accurate para alam lang natin size, para mapagupit na po tayo ng haba or lapad ng carbon fiber po natin at ilalatag na lang po natin dito mamaya. Kasi pag nalagyan na natin ng epoxy yan, hindi na po natin masusukatan or malalagyan ng papel panukat. Pero ito so far yung ganito kalaki, tansya ko okay naman siya, ayun o. So transfer na lang natin yung ganito kalaki dito sa carbon fiber. So medyo challenge lang dito sa fiber cloth natin dahil malalaki po yung haspe niya or parang chessboard dahil may mga natatanggal po. Kaya po dapat ingat-ingat lang po tayo at bago po natin siya gupitin, lagyan po natin ng tape yung pinakadulo para hindi po siya sumabog. Kasi masisira na po yung design po niya nun. So yan, ganyan kalaki yung gagamitin natin. Mamaya idadampi natin yan pagkatapos ng base coat natin. So tabi muna natin to, halo po tayo ng epoxy natin. So sa brand ng epoxy, nasa inyo na yan kung anong gagamitin nyo. Pero sa atin, ito, J. Spencer Technologies. Maglalagay po ng link sa baba. So sa epoxy, usually may hardener po siya at may resin. Pag pinaghalo po yan, dun pa lang sila titigas. Sa pagmimix po nito, 1:2 lang po. Ibig sabihin, 2 parts nito tapos 1 parts nito. Kagandaan po dito sa binili natin, set na siya, walang labis, walang kulang kasi ito 500 grams, 250 grams. Ibig sabihin kung 100 grams po yung kinuha natin dito, lalagay po tayo ng 50 grams nito. Kumbaga doble nito yung dami nito. So mas okay kung meron kayong measuring cup, pero tayo dahil marunong na tayo magtansya, tansyahan gaming na lang po tayo. Mas okay na gloves tayo dahil medyo madikit ito tsaka sensitive itong epoxy natin. So yan, tansyahan gaming lang po tayo. Lagay tayo ng mga sakto lang para mapahiran po yung pang base coat po natin. Halimbawa, kumuha tayo ng 50 ml dito, 25 ml yung kukunin natin dito. Iyon, mas okay pa rin talaga may measuring cup para hindi mapasobra yung ilalagay nyo, para accurate yung mailagay po ninyong parts. Tapos lagyan natin ng konting parts nitong toner natin or pangkulay. So mas okay na may toner tayo dahil kung makikita nyo medyo grayish po yan, baka lumitaw. Everman may part na lumuwag dito, ayan katulad nyan, black pa rin yung makikita sa likod, hindi siya grayish. Ayan, lagay lang tayo ng konting toner po dyan, konting-konti lang. Ayan, pwede na yan. Tapos sa panghalo, itong brush na yung gagamitin po natin. Pag nahalo na nating maigi, i-apply na natin yung base coat po natin. So yan, i-apply na po yung base coat natin. So isang layer lang po yan, wag po natin masyadong kapalan para hindi po magkaroon ng tulo-tulo at pumangit. So yung purpose po niyan ay parang primer po yan at also para kumapit po. Diyan po kakapit yung ating mga carbon, which is i-apply po natin kapag medyo tacky na po yan or parang malapit ng matuyo. So yung duration para maging tacky po yan is mga 2 to 3 hours depende sa temperatura
Pero for idea, yung taki po is kapag dinikit po natin yung daliri po natin mismo at hindi na po sumasama yung epoxy po natin or itong base coat. Yun po yung taki, hindi po yung pag dinikit po natin siya may sumasama pa. Ibig sabihin basa pa po siya. Hintayin lang natin maging taki 2 to 3 hours, then latag na po natin yung carbon fiber. So pagkatapos ng front top cover, isunod na po natin itong head cover natin. So same preparation lang din naman po yung ginawa natin dito. After 1 hour, kung titingnan nyo, medyo madikit pa siya. So hindi pa yan taki, hintay pa tayo ng isang oras para medyo matuyo pa. So habang nagpapatuyo tayo, nagprepare na tayo ng sukat ng carbon fiber para sa head natin. After ng mga 2 to 3 hours, depende rin sa climate, pero mas okay kapakapain natin. Kapag medyo taki na siya or parang ganito, kapag kinapa natin, nilagay natin daliri natin at nag-iwan po siya ng thumb mark katulad yan. Ibig sabihin medyo taki na po siya. And dapat ganyan po siya, mag-iwan lang siya ng thumb mark pero hindi po siya didikit sa daliri po natin. Ibig sabihin ready na po nating ilagay yung ating carbon fiber. So yan, naka-ready na po yung ipapatong po natin. Ito yung para sa cowling. Tapos ito yung sa front top cover natin. So ilalatag lang natin yan dito. Tapos take note lang sa paglalatag, tignan nyo po yung orientation ng carbon fiber kung paano nyo po siya gustong ilatag. Sa case po natin, gusto natin nakadiretso lang po siya na ganyan. Vertical po siya na ganyan, hindi po siya medyo naka-diagonal para maganda po siya tignan sa harapan. So yun, latag lang natin to. By the way, kakailangan din natin ng tape dito para banatin yung dulo. Idikit natin patalikod para hindi po siya matanggal. So yan, okay na tong isa. Grabe pala, napakahirap pala pag ganito yung pinili yung pattern kasi humihiwalay yung mga hibla. So ang challenge dito, hindi pwedeng humihiwalay yung hibla at masira po yung sa gilid po natin kasi papangit na po yung magiging output natin. So normal lang po na may mga lumilitaw na parang spacing katulad yan, no? May mga konting spacing po tayo. Diyan na po lumilitaw yung purpose kung bakit nag-toner po tayo na black sa base color natin. Ayan, kung makikita may mga imperfections. Pero so far so good, din naman halata yan. Kapag natapos na, importante lang dyan, hindi lang masyadong sira yung pattern. So may mga paunti-unti na nalilihis, ayusin na lang natin yan. So advice ko lang sa inyo, yung ganitong pattern, medyo mahihirapan kayo. Parang pang pro na siya na pagka-carbon skinning kasi ang hirap niyang gawin. So yung mga ibang pattern, yung maliliit yung hibla, yun, medyo hindi kayo mahihirapan kasi hindi humihiwalay yung mga carbon niya. Katulad nito, ayan, ang lalaki kasi ng hibla. Di tulad kapag maliliit yung hibla, intact lang siya. So yan, dito sa cowling, medyo di tayo nahirapan, medyo basic pa, dito talaga tayo nahirapan. So yan, okay, goods na to. Halo agad tayo ng epoxy po natin. So sa pagkakataon na to, di po tayo gagamit ng toner. So clear na lang po yan. So first coat po muna tayo. So yan, ready na po tayo for first coat natin. Mix lang po tayo ng hardener tsaka ng epoxy po natin. So para sa first coat natin ng clear resin, yung goal po natin is para ma-dump muna yung fiber cloth natin. Hindi muna natin siya kailangang pantayin, ma-perfect yung pinaka-surface niya. Kailangan lang natin ma-settle yung fiber cloth po natin. So pag na-mix na po natin, yung pagdadump po natin ng brush po natin ay parang paganyan. Parang ididiin po natin siya, hindi muna natin siya i-stroke na diretso. Yan, i-dump lang po muna natin yan ng buo.
So yan, na-apply na po natin yung first coat po natin ng epoxy. Clear po yan. Just lang po para mawala yung bula-bula katulad niya na hindi maiiwasan kung minsan. Tsaka depende na rin sa panahon. Pwede po tayong gumamit ng heat gun or torch para initan po yan at lumabas po yung mga bubbles na nandito. Kasi kapag nagstay sa loob yan, is magiging visible po yan sa output natin at papangit po yung gawa po natin. So, ganyan kapal, dinamp lang po natin, di pa natin masyadong kinapalan yan. Kung makikita nyo, parang may maliit-liit dyan, gagamitan po natin ng heat gun yan. So, initan lang natin yung buong paligid. Ayan, kung makikita nyo, parang may mga pumuputok-putok na logo. So, yan, lumalabas yung hangin pag ito, no? Diba? Parang daming pumuputok-putok. Pagtas natin siyang na-heat gun na palabas yung mga hangin, patutuyuin lang natin siya hanggang medyo maging tacky katulad nung sa base coat natin. Para pag in-apply natin yung second coat po natin, kumapit po siya. So mga 2 to 3 hours yung duration, depende sa temperatura. Pero kapakapain na lang natin para ma-check natin kung medyo tacky na. After mga 2 hours ng pagpapatuyo natin, may mga bubbles na lumitaw. So yung ginawa natin, hinit gun ulit natin para pumutok yung mga bula-bula na yan or parang hangin. Matanggal po sila pati dito. Kung makikita nyo, may mga small bubbles yan. Pero pag ginamitan po natin itong heat gun, puputok po yung mga yan. So, pagka putok po nila, wala na po silang hangin. So, kailangan yan para maging smooth po yung finish po natin. So, ngayon medyo tacky na rin po siya. Medyo tuyo na pero madikit-dikit ng konti. Kung kaya naman, apply na po natin yung second coat po natin. Wala na mga ibang ginawa ko na pag-inom. So yan, after natin siya ma-second coat at ma-heat gun, patuyuin lang ulit natin ng mga 2 to 3 hours. Same process lang ulit hanggang maging tacky. Tapos apply ulit tayo ng another layer. Kung makikita nyo, medyo nagpapantay na yung surface niya dito sa taas. So yung target natin kasi, kumapal ng kumapal po yan para kapag niliha po natin is hindi po masusugatan yung carbon fiber sa loob. Ano, kung makikita nyo, gumaganda na. Nakikita na natin yung magiging itsura niya. So pagkatapos ng 4 hours na pagpapatuyo, dahil medyo mainit din yung panahon dito, medyo nabilad yan kanina, matigas na siya, tuyong-tuyo na siya. Oh. Yan na yung 3 layers natin, medyo makapal na po yan. Ngayon, yung next step po natin, lilihain po natin yan, pero bago yon, tanggalin po muna natin itong mga sobra-sobra dito. Pwede po tayong gumamit ng gunting or gamit tayo ng mini porting tool, lalo na sa part na medyo makapal or sumobra siya dun sa desired na i-coat lang po natin kasi hanggang dito lang po dapat yan. Ayan dyan. After natin matanggal yung sobra-sobra, lilihain na po natin yan ng iba't ibang grit. At pagkatapos, syempre, panigurado may mga imperfections pa po yan. Mag-a-apply po ulit tayo nun ng ilang coats ng epoxy resin natin. So, magdedepende yung coat kung medyo nagpapantay na po siya. Pero approximately mga 2 to 3 coats pa yung gagawin natin. So, yan, kung makikita nyo, hindi na bumabaon yung kuko natin. Matigas na po yan, pati ito. Ayan, ikakat lang natin to. Tapos, proceed na tayo sa pagliliha.
So update tayo guys, naputol na natin yung mga edge na yan. Ayan kung makikita nyo, natabas na natin yung dulo-dulo. Nakatulong rin yung tape para magkaroon ng partition yung epoxy natin at yung carbon fiber. Sa part na to naputol na rin natin yan. So okay lang na may putol dito kasi matatakpan din yan noong cover natin ng cowling. Pro tip lang dito or advice din, kapag naglagay kayo ng epoxy, iwasan nyo yung tulo-tulo kasi mahirapan din kayo soon. Katulad po niyan. Lalo na yung mga mahabang tulo kasi hirap po niyang putulin ng port natin dahil hindi naman to sobrang lakas. Kaya naman hanggat maaari binabrasan natin mga tulo-tulo habang nilalagyan natin ng epoxy yan. So para ganda na pero hindi pa tayo tapos. So dito sa edge, balak kong grinderan yan. Ito, yung mga tulo-tulo nga na nandyan kasi medyo makakapal yan. Kasi pag nagliha tayo, kahit na pinakamagaspang na liha, hindi kakayanin yan. So gamit lang tayo ng grinder para dito sa mga edging mag-flatten. So ito pala binala natin sa grinder liha. Ayan, na-grinder na natin yung dito sa likod. Kung makikita nyo naman, natanggalan natin yung mga tulo-tulo, mga medyo edgy-edgy. May mga pakonti-konti pa, pero madadaan na sa liha yan. So sa pagliha, ingatan natin na hindi umabot sa carbon fiber yung liha natin. Kumbaga, konting amount lang ng surface dito sa taas. Kailangan lang natin siya ma-flatten para maganda yung output natin. Smooth na smooth yung surface. So after po natin maliha at mapatuyo, ito na po yung itsura niya. Kung makikita nyo yung mga malinaw na part, yan yung nakalubog. So yan yung pupunan natin ngayon ng epoxy po natin. So mga 2 to 3 layers pa yung gagawin natin para nasa gayon mahabol po natin itong malalalim na part na to. Pagkatapos nun, lilihain natin. Hopefully, magpantay na po lahat yan. Pero so far, konti na lang naman po yan. Mga spot-spot na lang yung malalalim na part na yan. Yan, apply lang ulit tayo ng first layer. I-target po natin yung mga malalalim na part. After malagyan ng resin at heat gun, so yan, bilad muna natin, tapos second coat tayo. So sa part na to, nirepair natin yung damage gawa siguro ng pagliha natin. So tinapalan natin or para hindi mahalata yung damage. So after ng ilang oras na pagpapatuyo, ito na po yung naging output po natin. Matigas na po yan, napakatigas yan, napakasolid. Ang hirap niya ng i-bend. Kasi kung makikita nyo, tuyong-tuyo na. So dapat hindi bumabaon yung kuko natin kapag pinepersa po natin siya. Kasi pag bumabaon pa, ibig sabihin basa pa nun. Pero ngayon, kahit i-ano natin kuko natin, walang bumabaon. Solid na yan guys. So ngayon yung gagawin po natin is finishing na po. Kahit nakikita natin medyo makinis na yan, may mga uneven surfaces pa po yan. Di natin mape-perfect yan. Kaya naman kailangan po natin siyang lihain, i-finish, i-0-0 gamit yung liha. So ngayon sa pagkakataon na to, dahil finishing na, yung gagamitin natin na liha na grit is 400 to 2000 grit na liha. Ibig sabihin manipis na po yon yung grit. So yun, wet sanding din po pala tayo dito. Gagamit tayo ng tubig. So umpisan po natin sa 400 grit.
Nalihan na natin siya ng 400, 1,500 at lastly 2,000. Sobrang pino na po ng lihan na to, yung 2,000. So yan, after nyan, ayan kung makikita nyo, napino na lahat yan. Sobrang smooth na yan. Ayan o, madulas. Kapag medyo may mga butas-butas pa or imperfections yan, ibig sabihin, kailangan nyo pa yan patungan ng epoxy resin. Pero tayo, sobrang smooth na yan guys. Even na lahat ng surface nyan. Also, about po sa mga ni-repair natin, yung pinatong natin, ayan, ito. Makikita nyo, hindi na siya halata. Ito yan o. Ayan, sumama lang po siya sa pattern kung kaya naman okay na okay yung pagre-repair natin. So kung makikita nyo, nung natuyo po siya, medyo malabo pa po siya, no? Kasi kailangan pa po natin siyang i-polish para kumintab. So ngayong natuyo siya, dahil smooth na siya, do smooth na po yung pinaka-surface niya, may nakikita tayong mga maliit na dots, no? Isa, dalawa. Ayan, makikita naman natin dots kasi medyo makintab sila, yan. May mga konting imperfection pa tayo na i-repair. So sa ganyang case kasi minsan hindi naman talaga natin mape-perfect. So mga liit-liit na parts, yan na lang ilalagyan natin. Hindi na natin siya papahiran ng buo dahil ito, smooth na to. So repair na lang natin yan dahil sobrang liit lang yan. Ayan o, mga tuldok-tuldok na lang. Then pag all goods na, liha, then polish na tayo para kumintab na to. Ayan, dito sa kabila, may mga pakonti-konti. Pero itong part na to, makintab na yan. So kinulayan ko na rin pala yung gilid, yung may mga gasgas dyan para maganda tignan. So nasugatan yan nung nag-grinder tayo. So after matuyo ng mga tinapalan po natin, lihain lang ulit natin hanggang sa mapakinis po natin ng buo ito. So ayan, after po natin siya ma-finish ng liha hanggang sa 2,000 grit, punta na po tayo sa last stage natin which is polishing or buffing. So sa part na to, pakikintabin na po natin yung ginawa natin. Kung makikita nyo kasi parang medyo malabo pa yung output natin. Pero makikita nyo pag binasa po natin yan, katulad nito, babasahin natin ng konti. Lumilitaw po yung kinang po niya. Pero ayan, pansamantala lang po yan. Yung way para mapolish po siya ng pangmatagalan ay i-buffing or i-polish po natin siya gamit ito. At saka syempre, ng rubbing compound. Nang sa gayon po, matanggal pa po yung mga micro residue na nandito. Also, mas mapino or mas smoothen po yung surface nito at pwedeng magbigay ng mirror-like finish or sobrang kintab na finish, which is yun po yung talagang goal natin. So basically sa pagpapolish, pwede po tayong mag-manual na pahid-pahid at pwede po tayong gumamit ng barena or ng impact wrench katulad nito or anything na mas mapapabilis po yung pagkuskus natin ito. Kung mano-mano, medyo matatagalan lang tayo. Pero buti sa atin, meron tayong impact wrench. Pero try muna natin ng mano-mano. So sa pagpapolish nito, napaka-basic lang naman. And maglalagay din po pala ako ng link nito kung saan ito nabibili. Kompleto na po yan. Ayan yung mga pampalish natin. Tapos pwede palitan yung bala o itanggal. Tapos pwede mong ilagay itong mga nandito. Pang-polish talaga siya. Also meron po siyang tornilyohan dito. Pwede natin siyang isaksak dyan. Tapos ipasok sa barena or something na kakasya dito. Pero yun, try muna natin ng mano-mano. So basically, rarab lang po natin yan. Lalagyan po natin ng konting amount nitong timeless rubbing compound. Lagay din ako ng link nito. Ayan, kuha lang tayo ng konting amount natin. Tapos, pahid po natin siya dito. Ayan. Tapos, manumanuhin po muna natin. Tignan natin kung lilitaw yung kinang itong ginawa natin, no. Ayun, no, so far, lumilitaw na yung kintab niya. Iyon o, lumilitaw yung kulay niya. Pero yun, the more na mas maraming beses natin siyang nirab or nirab natin ng todo yan, the more na mas lilitaw yung kulay. Ayun o, napapalitaw na natin. So pwede siyang mano-mano, medyo matagal lang. Pero tayo, gamit na tayo nito. Ayun o, sa part na to, kintab na, parang nagmi-mirror finish, no. Ganda. So tuloy-tuloy lang natin hanggang kumintab lahat ng parts niyan.
Yun oh, kintab na. So punas na lang yan. So gagamitan natin ito mamaya ng parang pampunas para matanggal yung mga residue. Kikintab pa yan. So bago yun, lipat po muna tayo dito sa kabila. After ng ilang oras na pagbabapping natin, eto na siya guys. Napakaganda. Napakagintab po, pantay na pantay. Grabe, worth it po yung ginawa natin, yung mga proseso natin. Tama lahat. So yan oh, kintab. Grabe. So yan, sundan lang din po natin lahat ng proseso. Though medyo matagal, pero kailangan po natin yon para ma-achieve po yung ganitong finish. Ano? Napakaganda para sa first timer na katulad ko rin na gumawa ng ganito. Proud na rin ako sa sarili ko. So kung kayo magawa nyo rin to, pwede nyo rin pong pagkakitaan yan dahil napakamahal po ng serbisyo ng pagka-carbon fiber scanning. Dahil sa bukod sa maproseso po siya, napakamahal po ng materyales na ginamit po dito. So kahit per panel lang, kahit maliit lang po na ganyan, umaabot po ng libo-libo yan. So kung mamaster nyo po yan, malaking bagay or tulong din po sa inyo yan. Napakaganda ng output. Makikita nyo naman, bumagay po siya dito kay Scarlett natin. So medyo kumapal po siya, kaya naman mas tumibay po yan. Scratch resistant na rin, hindi po madaling magasgasan. Also, mas naging premium po yung datingan ng fairings natin. So ilalagay ko po lahat ng link ng mga ginamit natin dito sa pagka-carbon fiber skinning. So ilang muna para sa video nito. The more click, the more you know. Carbon fiber skinning sa ating mga motor. Kintab oh, ganda. Bye bye.